kung tutuusin po, gusto kong umuwi. Gusto kong bumalik ng Bulacan dahil sa Bulacan, makakalayo ako sa bisyo. Hindi ko kayo nahihiya. Kasi yun na lang nagiging para maging matibay yung dibdib ko na hindi ko maramdaman na may pamilya pa ba ako talaga. Kasi nahirapan din kaya ako Daddy Frank, sa totoo lang po. Mahal ko yung mga anak ko pero hindi nila ako maintindihan kung ano yung pinaglalaban ko. Yung respeto bilang nanay, hindi ko na rin makuha sa kanila kaya lumalayo po ako. Para sa akin ito na yung pagiging part ko ng pagiging nanay. Yung tapos pati wala lang alam yung tao tungkol sa akin. Hindi ko na ginagamit yung apelido na meron sila, lalo na may iniingatan din po sa Precious na, Mami, bigyan mo naman ako ng kahiyan, ganyan ka. Sabi ko, habang buhay na lang nyo kasi ko tinitignan na adik sa balingin nyo eh. Hindi nyo ako tinignan bilang nanay nyo. Hindi nyo ako tinanong na, Mami, masaya ka ba sa ginagawa mo? Bakit ka nang GT ng ganyan? Kasi hindi nyo ako tinanong. Hindi talaga nila ako tinanong kung hanggang kailan ko na ginakaya ko lang po lahat. Inaayos ko na. Gusto kong maging maayos. Magkaroon yung pamilya. Sinasabi ko kung gusto ko talaga Daddy Frank na matupad yun eh. Yung may lalaki tanggap yung pagkatao ko. Yung hindi na ako nahiya sa mga sinasabi talaga. Hindi po ako mayayain na tao. Makapal na harap ko talaga yung mukha ko. Pero dahil nun, kung saan po ako natapat, nun talaga ako babangon. Gusto ko i-prove kay mama na may taong kukuha sa akin na magiging buo kami. Yung tatanggapin niya po lahat sa akin. Bigyan niyo lang din po ng pagkakataon. Kasi ang inaano po ni mama, adik lang din ang makakaintindi sa'yo. Yun nga yung sinasabi ko eh. Hindi naman habang buhay, hindi naman namin kasama yung pinanganak yung droga niya. Kaya lang kami nagaganyan para panindigan namin sa sarili namin na matigas kami. Pero pag wala po, talagang minsan makagulgulo na lang din po ako sa hirap. Parang doon kayo kumukuha ng lakas lakas. sa loob po. Pero sabi ko nga po, hindi lahat ng na-involve sa ganyang influence. Kasi diyan na lang po ako yung mayakap ngayon. Diyan na lang ako napasama sa kanila. Kasi kami na lang nagkakaintindihan. Kumbaga, iniintindi nila ko ano yung sa loobin ko. Say, may nararamdaman ka, ano. Hindi kami magkakaano-ano, hindi kami magkakilala. Pero andyan po yung comfort ng bawat isa na, Say, ito gamot. Say, pagkain. Yung di baling para kaming mga daga na kung sa amin konti pagkain, takbo kami. Hindi na kami. Importante po sa akin, mawala man ako sa mundong to, nagawa ko po lahat. Masasabi kong lahat ng yun ginawa ko at pinaninindigan ko. Kumbaga wala po akong pinagsisisihan. Isay, gaya ng aking sinabi, kaya kami pumunta rito. Una, panawagan ng iyong nanay. Pangalawa, gusto rin sana kitang matulungan. Pero ayaw kong persahin ka or what, kasi ang pagbabago ay kailangan magsisimula sa iyong sarili. No? So, hindi pa naman ito ang huling pag-uusap natin, I think, kasi kakausapin ko rin ng mama mo para ipaliwanag din yun na pag-usapan natin. Opo. Pero bago matapos ang video ito, gusto kong hilingin sa'yo at bigyan kita ng pagkakataon para ipaliwanag mo rin ng buong puso yung side mo sa mga anak mo. Sigurado akong mapapanood nila to. Sige, say. Message ko sa inyo mga anak. Una, sorry. Lagi nyo na lang naririnig kay mami yan. Wala na akong masabi kasi lagi ako nagiging failure sa inyo na mangangako tapos magiging hindi ko matutupad kasi andyan pa rin yung trigger sa relasyon natin na although alam nyo lang na nanay nyo lang ako pero yung ini-expect ko na yung bang maramdaman ko na mami nga namin to yun lang wala akong maramdaman sa inyo kaya inaano ko na lang ngayon. Salamat ako kasi nandyan pa rin kayo kay lola nyo. Sorry kasi hindi ko natayuan yung pagiging nanay ko sa inyo. Ang alam ko lang, binigay ko na lang yung
hininga na meron kayo ngayon, pero hindi ko ini-expect na pagbayaran yung papalik sa akin. Mga anak, sorry talaga. Si Mami, kung lumalayo man ako sa inyo, alam ko sa sarili ko para sa inyo tong ginagawa ko. Para malayo kayo sa kahiyan na meron na ako. Kumbaga, ayoko na kayong ibuli-buli pa ng mga tao. Ayoko sabihin, nanay nyo ganyan, nanay nyo ganito. Sapat na sa akin na tayo na lang nakakaalam. Sanay naman na rin kayo na wala ako. Mas sanay nga kayong wala ako. Sabi nyo nga, mas tahimik ang buhay nyo pag wala ako. Masaya ako kasi nakakatapos kayo ng pag-aaral sa tulong ni lola nyo, tapos ni ate nyo. Sa mama mo naman, Tisay. Mama, hindi na natin kailangan yung laging ganito. Magamit tayo ng mga media. Lalo lang ako napapahiya sa mga tao. Nahihiya na ako kasi hindi na ako nagbago. Yun ang tingin lagi sa akin ng tao. Hindi naman natin kailangan lumapit eh. Ikaw lang kailangan mo lumapit. Mag-usap tayo, sapat na yun eh. Kung inintindi nyo ako, hindi tayo aabot sa ganito. Hindi nyo kailangan iparihab, hindi nyo kailangan gumastos, hindi na. Kasi lalo lang ako magwawala, lalo lang akong patutunayan ko sa inyo, ipaggigiitan ko yung gusto kong mangyari sa buhay ko. Hindi drugs ba? Hindi ako nakatali dito. Kung bibigyan nyo kami ng pagkakataon, sabi ko nga gunting lang at razor sapat na sa amin. Makikita namin sa inyo na tama yung tao sinamahan ko. Wala lang kasi rin magulang na lang din yung isa eh. Pero bakit kami nagkakaintindihan? Ayaw nyo kasi bigyan ng pagkakataon. At tingin nyo kasi habang buhay ng tao, adik magnanakaw. Ang hirap kaya ng ganyan. Okay. So, Tisay, kung sakasakali ba nababalik kami dito, saan ka namin pwedeng matagpuan? Nandito lang naman Dito lang po sa area na to. Opo, hindi pa ako lumalay. Kung sakasakaling dalhin ko dito ang nanay mo para mapag-usap kayo heart to heart, okay lang ba? Okay lang din. Salamat, no? Gaya ng aking sinabi, ayokong persahin dahil may karapatan ka pa bilang tao. At alam kong alam nyo rin yan mga kababayan, no? Dahil ang pagbabago, lalong-lalo na sa sitwasyon ni Tisay, sa kanya mismo dapat manggaling, no? Andyan ang gabay ng iyong mga anak, gabay ng iyong magulang, pero ang totoong pagbabago, alam mo, sa sarili mo. ko po. Nagagawa na pa na po. At magdasal ka kay God. Sige, bago matapos ang to, bibigyan kita ng kaunting tulong, Tisay. Tisay, may isa akong ipapayo sa'yo. Alam ko, bata ka pa, malaki pa ang tsansa. Malaki pa ang chance para maging gaganda yung buhay mo. Lalong-lalo na andyan ang nanay mo, andyan ang mga anak mo. Tisay, pwede bang bumili ka ng Bible, magbasa ka, magtiwala ka kay God pa. Meron po, nagdi-daily bread nga po ako. Yes. Totoo po. Mag-pray ka kay God, magbalik loob ka sa ating Panginoon. Isuko mo lahat ng problema mo, lahat ng gusto mo. Wala ibang makakatulong sa'yo. At kalimutan natin lahat ng hindi magandang bisyo kasama ng partner mo. Dahil gaya ng sinabi ko, patunayan mo sa kanila na kaya mo magbago. Alam mo, pag nagawa mo yon, unti-unti yung mga anak mo lalapit, yayakap Gusto sa'yo. ko dad, tutusin, may gabi na tulad niya pag bumabagyo. Nasa isang plastic kami, nakapong basang-basa ako, katabi ko mga aso tsaka yung pusa. Buti pa ako kayo nakakasama ko, kaso nga lang, wala ay kasalanan. Deserve ko siguro to. Pero alam ko, iikot pa rin ang mundo ko. Okay. Babalik sa dati yung ako. Dahil nagawa ko na nun. Nagawa ko po talaga ng 2022. Nagawa ko po talaga. Wala ako. May mga kaibigan, oo. Pero new environment, dun sa Bulacan po, opo.
Yun, kaya mo yan. Nagawa ko Sama po. kayo ng partner mo. Yun nga po. Dalawa kayong magbago, dalawa kayong Sabay mag-usap. po talaga kami. Sabay Lagi kayo kami dapat. nag-uusap. Sabi ko nga gusto mo magpa-reach out na tayo dyan sa DSWD. Pero sino tatanggap sa atin? Saan probinsya tayo uuwi? Kasi wala nga gusto tumanggap. Magsimula tayo sa maliit. Malay mo, no? Sa pamamagitan ng Team Daddy Frankie, ay matutulungan ka pa namin. Kaya nang sinabi ko, ito pa lang yung simula pag-uusap natin. Babalikan kita kasama ang iyong ina. Kakausapin ko rin, no? Yun lang. Actually, hindi kami nagkausap ng iyong ina. Pumunta ang iyong nanay, pumunta dun sa bahay, wala ako, kaya binidyo lang nila. Kaya nung nakita ko yung panawagan ng nanay mo, naawa ako. Kaya kahit hindi ko alam kung nasaan ka, eto. Salamat sa Sinabihan Panginoon. din po ako ng mga kaibigan ko na, lagot ka, pag si Daddy Frankie na talagang umanap sa'yo, makikita ka. Sabi ko, hindi na ako nagugulat sa ganyan kasi si Bitag na ako, nakita rin nila ako. Pero, ano man nangyari? Kahihiyan pa rin, sabi ko. Pero eto, may gusto po akong patunayan kung kayo po ang dinala ng Panginoon sa akin. Yes. Gusto ko pong ibanggog yung pakpak ko na ipakita kay mama na, ma, hindi ako natalo. Oo. Hindi pa ako naubos, hindi ako kinain ng sistema. Hindi pa tapos ang laban, no? Magsisimula ako, Magsisimula. ipapakita namin sa iyo. Tisay, ilang taon ka na? 42 na po. 42. Naniniwala ka sa kasabihan, life begin at age 40? Opo. Hindi pa huli ang lahat. Opo. Tisay, ayun ito ko po tanggapin mo to, konting tulong para Salamat sa iyo. po, Daddy Frank. Sana umpisa yan. Ibibigay ko photo ng gunting tsaka razor po. Yes. Ha? Pakita ko po talaga sa inyo. Oo. Marami ring ma-applyan kung marunong Yan po tayo. talaga, barbero po talaga siya. Maraming ma-applyan dyan sa Makati, sa Pio del Pilar, may hiring ngayon doon. Yun nga po yung inaano namin kapag po ako Stay sabi ko, in the stay in ang gusto po namin para kahit pa paano mapakita po namin na eto na kami, Yes. eto kami, nagsisimula kami, wala kaming pakialam sa sasabihin ng ibang tao, may gusto lang kami patunayan, makakaalis ako sa lugar na to at Yes. mapapatunayan ko sa pamilya ko, tama po yung taong kasama ko. Magdasal ka lang ha, babalikan kita rito. Pero kahit na hindi pa nakabalik, sa kasakali, may magawa kayong paraan para makapagsimula magbago, gawin nyo na. Opo. Pag nagawa mo yun, unti-unting lalapit sa'yo ang pamilya mo. Okay? Okay. So ayan mga kababayan, mga kabarangay, ito po yung tagpo, ito po yung makabagbagdamdaming usapan namin ni Tisay. At sana ito na yung simula para pagbabago ni Tisay. Gaya nga ng sinabi niya, hindi po siya depressed or anuman. Kilala pa niya ang sarili niya. Hinihiling lang niya sa kanyang mga anak, kanyang nanay, yung suporta sa kanya. So bigyan pa natin siya ng pagkakataon mga kababayan. Sabi nga nila, si God nga walang hanggang pagpapatawad sa kanyang nilalang. Tayo pa kaya? Kaya naniniwala ako kay Tisay na kaya pa niyang magbago. No? Patutunayan ko. Mga kababayan, kung makita nyo lang yung kagandahan ni Tisay. No? Ito po kasi yun, sir. Ikaw ba to? Opo. Yan ang ganda, no? Kaya sabi ng 33 na po ako dyan. 33 pa to. Opo, 33 na po ako dyan. Kasabayan ko po kasi sila Gracia, yan. Sila Sabrina, yan. Sabrina, yung kasabayan mo sila. Sila Nini Jacinto. Oh, kasabayan mo talaga sila. Opo. Magkakaibigan kayo noon. Magkaka-group modeling. Group mo. Modeling po kami dyan sa ano. Sino si Si Nini Jacinto. Nini Jacinto? Si Gracia po sa Lexus ko nakasama. Sa Lexus. Opo, sa Lexus. Tapos si Nini Jacinto at Sabrina M po sa Stardust. Galing ka rin sa Lexus? Opo. Galing din ako doon. Lexus, Stardust. Ako yung doorman doon. Sila Daddy Jun po ang kaano ko. Oo, si Daddy John nandoon, di ba? Opo. Ako si Daddy Frankie. Oo. So ayan mga kababayan, mga kabarangay, pinapatawa ko lang pa kayo, no? Pero gaya ng aking sinabi, gagawa pa ako ng paraan para makapag-usap si nanay at saka si Tisay. At sana hindi rin ako mabibigo. Sana paunlakan pa tayo ni Tisay, no? So maraming salamat mga kababayan. Magandang gabi and God bless po.